Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1541. Video. Noo. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa kawalan ng magawa matapos marinig ang mga salita ni Lubel. At tila naramdaman ni Lubel na may hindi tama, at pagkatapos ay mabilis na binitawan si Cyrus, umatras ng 2 hakbang, at pagkatapos ay binuksan ang ilaw sa silid. Nang makita ni Lubel si Cyrus sa kanyang harapan, nagtanong siya ng may pagtataka, "Sino ka?" Hindi sinagot ni Cyrus ang tanong ni Lubel, bagkus ay pumasok siya sa silid na may mga hakbang, at pagkatapos ay panandali ang pinagmasdan ang sitwasyon sa silid. "Sino ka? Sino ang nagpapasok sa'yo? Bilisan mo at ilabas mo ako." Tila medyo kinabahan si Lubel at sinigawan si Cyrus. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Lubel, at kailangang sabihin na si Lubel talaga ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kahit na siya ay higit sa 30 taong gulang, siya ay mukhang isang 20 taong gulang na batang babae. Ang mukha ni Lubel ay napakapinong at maganda, na may malaking kulot na buhok na nakakalat. Nakasuot ng itim na lace na pajama, mga payat na mga binti na may itim na medyas, at isang pares ng puting mataas na takong sa kanyang mga paa, ang kanyang perpektong figura ay nagbabadya. Halatang nagbihis ng ganito si Lubel para hintayin si Humphrey. "Anong tinitingin-tingin mo? Hindi mo ba narinig na kinakausap kita?" Natagpuan ni Lubel na ang mga mata ni Cyrus ay tila medyo nagkamali. At pagkatapos ay hindi namamalayan na inayos ang kanyang mga damit, at sinigawan si Cyrus na may labis na nasasabik na ekspresyon. Sa oras na ito, labis ding natakot si Lubel sa kanyang puso, dahil hindi niya alam kung sino si Cyrus, ngunit dahil mahahanap ng kabilang partido ang lugar na ito, dapat ay may layunin ito. Sandaling tumingin si Cyrus kay Lubel at diretsyong umupo sa sofa, pagkatapos ay ngumiti kay Lubel at sinabing, "Miss Bai, mangyaring maupo." Natigilan si Lubel saglit matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Ang ekspresyon ng mukha nito ay labis na nabigla, dahil hindi niya inaasahan na alam ng binata na lumitaw sa kanyang harapan ang kanyang pangalan. Sa oras na ito, napakasimple ng iniisip ni Lubel, ibig sabihin, humingi ng tulong, ngunit walang pagpipilian si Lubel kundi ang walang mobile phone sa oras na ito. Ang kanyang mobile phone ay nasa kwarto. "Miss Bai, I advise you to sit down and have a good chat with the two of us, otherwise I'll have to use other ways. Alone, if I want to do you, you might even resist." "No chance." Umupo si Cyrus sa sofa at mahinahong sinabi. Si Lubel, sa kabilang banda, ay tumingin kay Cyrus pataas at pababa. Alam na alam niya sa kanyang puso na kung talagang may plano si Cyrus na gawin ang kanyang sarili, hindi siya makakatakas kahit kailan. Kaya sa huli, pinili ni Lubel na umupo sa tapat ni Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Lubel pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Miss Bai, napakaganda mo talaga. Hindi nakakagulat na si Humphrey ay nag-aatubili na makipaghiwalay sa iyo." "Humphrey." Ang mukha ni Lubel ay tila mas nabigla pagkatapos marinig ang pangalan ni Cyrus, dahil hindi niya inaasahan na malalaman ni Cyrus ang tungkol sa relasyon nila ni Humphrey. "Sino ka? Anong gagawin mo?" Tanong ni Lubel kay Cyrus sa mahinang boses. "Nasaan si Humphrey?" Hindi intensyon ni Cyrus na makipag-usap kay Lubel, at direktang nagtanong. "Nasaan si Humphrey?" Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Lubel, at pagkatapos ay sinabing walang ekspresyon, "Hindi ko alam kung nasaan si Humphrey ngayon." "Miss Bai, wala tayong hinanakit at awayan sa ating dalawa. Ayokong masaktan ka.
Kaya kailangan mo lang akong makipagtulungan sa totoo lang. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, huwag mo akong sisihin. Sa pagiging bastos. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Lubel. At hindi napigilan ni Lubel na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Cyrus at sa kabam-ulong. Dahil alam mo na ang tungkol sa relasyon namin ni Humphrey, sasabihin ko na lang, sino si Humphrey? Alam mo mismo, nakakasakit kay Fang. Walang may dudulot sa iyo si Humphrey. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo sa pagpunta mo rito ngayon, ngunit ipinapayo ko sa iyo na umalis ka na, kung hindi, pagsisisihan kita. Bagamat hindi alam ni Lubel kung ano ang Humphrey. Alam ni Lubel na ang enerhiya ni Humphrey ay lubhang nakakatakot, kaya nilalayo ni Lubel na gamitin ang pagkakakilanlan ni Humphrey upang takutin si Cyrus. At tumingin si Cyrus kay Lubel at nginisyan, pagkatapos ay mahinang sinabi, Miss Bai, tinatakot mo ba ako? Kung ano man ang gusto mong intindihin, pero ipinapayo ko na umalis ka kaagad dito. Walang ekspresyong sabi ni Lubel. Haha. Tumingin si Cyrus kay Lubel na may mahinang ngiti at pagkatapos ay sinabi na may blankong mukha. Miss Bai, sa palagay ko dapat mong malaman ang kasalukuyang sitwasyon. Ako mismo ang pumunta sa Humphrey, kaya ang iyong banta ay mahalaga sa akin. Hindi gamitin. May kakaibang tingin sa mga mata ni Lubel nang tumingin siya kay Cyrus, dahil hindi niya inaasahan na hindi naman talaga natatakot si Cyrus. Miss Bai, alam na alam ko ang sitwasyon mo. You have a childhood sweetheart husband. You have a good relationship with your husband, and the two of you have a daughter. Just because of the nature of your husband's work, he need to travel marami, at nag-iisa ka. Dahan-daang sabi ni Cyrus. Tumingin si Lubel sa mga mata ni Cyrus na may kislap ng kakaiba, at nagtanong sa mahinang boses, ano ang gusto mong sabihin? After so many years, marami ka na sigurong green na sombrerong dinala sa asawa mo, di ba? Tumingin si Cyrus kay Lubel at nagtanong. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Lubel at sinigawan niya si Cyrus ng malakas. Kalokohan ba ang sinasabi ko? Hindi napigilan ni Cyrus na ngumiti. At pagkatapos ay mahinang sinabi, mayroong higit sa 10 tao ang nakitulog sa iyo sa iyong paaralan. Sa tingin mo ba ay nagsasalita ako ng walang kaparilakan? Ikaw ay paninirang puri. Tila ayaw aminin ni Lubel ang mga bagay na ito. Nasaraan mo na ba ang sarili mo sa panonood ng video na ito at malalaman mo? Pagkasabi nito, direktang ibinato ni Cyrus ang kanyang mobile phone kay Lubel. Bagamat hindi inimbestigahan ni Marites ang mga video ni na Lubel at Humphrey, marami pa ring mga video ni Lubel at iba pang mga lalaki. Ang video ay nahahati sa 3 seksyon, at 3 magkakaibang lalaki ang lumitaw dito, ngunit si Lubel ay palaging nandyan. Natulala si Lubel na tumingin sa mobile phone ni Cyrus. At ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka hindi ka panipaniwala. Dahil kahit si Lubel mismo ay hindi alam ang pagkakaroon ng mga video na ito, at nagtaka siya kung saan nakuha ni Cyrus ang mga video na ito. Miss Bai, sa tingin mo ba ay kalokohan pa rin ang sinasabi ko ngayon? Nakangiting tanong ni Cyrus kay Lubel. Napakapangit ng ekspresyon sa mukha ni Lubel sa oras na ito, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Tinanong niya si Cyrus sa mahinang boses, sino ka? Saan mo nakuha ang mga video na ito? Kabanata 1542. Nawawala. Nang makita ni Lubel ang video sa telepono ni Cyrus, natulala siya. At dahan-daang sinabi ni Cyrus, Miss Bai, hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay kung ano ang susunod kong sasabihin sa iyo.
Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kinagat ni Lubel ang kanyang labi at tinanong si Cyrus sa mahinang boses. Alam na alam ko na napakaganda ng relasyon yun ng asawa mo. At niloko mo lang dahil madalas wala sa bahay ang asawa mo, at hindi mo kayang tiisin ang kalungkutan, kaya lalo kang lumalim, pero sa totoo lang mahal mo pa rin. Tama ba ang asawa mo? Tumingin si Cyrus kay Lubel at nagtanong. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Lubel na dahan-daang iangat ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus, at pagkatapos ay tinanong si Cyrus sa mahinang boses, paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Paano ko nalaman na wala kang pakialam? Walang pakialam na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kailangan kong sabihin mo sa akin ang lokasyon ni Humphrey ngayon. Wala akong ideya. Hindi nag-atubili si Lubel, at direktang umiling kay Cyrus. Mukhang hindi mo pa naiisip ang sitwasyon mo ngayon. Tumingin si Cyrus kay Lubel at mahinang bumantong hininga, pagkatapos ay nagpatuloy. Miss Bai, hindi alam ng asawa mo na marami siyang berdeng sombrero, tama ba? Kapag naipost ko ang lahat ng mga video na ito sa internet, pagkatapos ay ang iyong ano ang iisipin ng iyong asawa sa iyo? Ano ang iisipin ng iyong pamilya at mga kaibigan? Wala ka talagang planong makasama si Humphrey sa buong buhay mo, hindi ba? Huwag, pakiusap ko, huwag talagang i-post online. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lubel matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at mabilis niyang sinigawan si Cyrus. Kahit na niloko ni Lubel ang kanyang katawan, sa katunayan, gusto lang niyang makakuha ng isang bagay mula kay Humphrey. Wala siyang ideya na hiwalayan ang kanyang asawa. Kapag ang mga video na ito ay talagang inilabas ni Cyrus kung ito ay ilagay sa internet, baka masira ang buhay ni Lubel. Bukod dito, si Lubel at Humphrey ay may napakahalagang layunin na magkasama. Natulungan ng kanyang asawa na maging maayos sa kanyang karera. Ngunit kung alam ng asawa ni Lubel na papunta na si Lubel, at marami pa siyang kasamang lalaki, pagkatapos Lubels ang asawa ay tiyak na pipiliin na hiwalayan. Natatakot. Nakangiting tanong ni Cyrus kay Lubel. Nakikiusap ako, hanggat hindi mo ipinadala ang mga video na ito, maaari mong hayaan akong gawin ang anumang bagay, at maaari rin akong maging manliligaw mo. Malungkot na tinawag ni Lubel si Cyrus. Ikaw ang aking manliligaw. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig ang mga salita ni Lubel, at pagkatapos ay mahinang sinabi, hindi ako nagkukulang sa mga babae. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Tuwang-tuwang sigaw ni Lubel. Tulad ng sinabi ko ngayon lang, gusto ko lang malaman ang eksaktong lokasyon ng Humphrey. Tumingin si Cyrus kay Lubel at sinabi. At ang mga mata ni Lubel ay kumislap ng bakas ng pagbagsak matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, kinagat ang kanyang labi at sinabing, hindi ko alam kung nasaan si Humphrey ngayon. Ikaw ang may bahay niya at hindi mo alam kung nasaan siya. Hindi mapigilan ni Cyrus na bahagyang sumimangot. Ako nga ay manliligaw ni Humphrey, ngunit hindi ako pinahintulutan ni Humphrey na makipag-ugnayan sa kanya ng aktibo. Kung gusto niya akong makita, magpapadala siya ng text message para hintayin ko siya dito. Tinawagan ko siya ilang araw na ang nakalipas. Naka-off siya ang telepono, kaya hindi ko alam kung nasaan si Humphrey ngayon, at wala akong paraan para makontak si Humphrey. Sabi ni Lubel ng labis na nag-aalala. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus nang tumingin siya kay Lubel sa kanyang harapan, dahil hindi inaasahan ni Cyrus na magiging maingat si Humphrey. Miss Bai, dahil wala kang paraan para makontak si Humphrey, maaari ko lang i-post ang video na ito online. Mahinang sabi ni Cyrus kay Lubel. Ayaw.
Nagmamadaling sumigaw si Lubel, at pagkatapos ay nagpatuloy. Paano kung sa tingin mo ay gagana ito? Bagamat wala akong paraan para makontak si Humphrey, tiyak na mahahanap ako ni Humphrey pagkaraan ng ilang sandali. Kapag lumitaw si Humphrey, hahayaan ko munang sabihin sa iyo, ano sa tingin mo? Tumingin si Cyrus kay Lubel pataas at pababa, alam niyang may video na si Lubel sa kanyang kamay ngayon, at hindi dapat manggahas si Lubel na paglaruan ang kanyang sarili. Paano mo malalaman na tiyak na makikipag-ugnayan sa iyo si Humphrey? Kumunat ang noo ni Cyrus at tinanong si Lubel. Nabighani si Humphrey sa akin. Hindi niya ako maaaring iwan ngayon, kaya naniniwala akong tiyak na lalapit siya sa akin. Sabi ni Lubel kay Cyrus na may napaka-positibong tono. Bibigyan kita ng 1 linggo, kung hindi ko makita ang Humphrey sa loob ng 1 linggo, pagkatapos ay ipopost ko ang oras na ito sa internet, maaari mong malaman ito para sa iyong sarili. Inihagis ni Cyrus ang pangungusap ng walang ekspresyon, at pagkatapos ay sinabi kay Lubel ang kanyang numero ng telepono, pagkatapos ay tumayo at tumakbo ng diretso sa labas ng silid. At tumingin si Lubel sa likod ni Cyrus at ang kanyang mga mata ay puno ng pagbagsak at kawalan ng pag-asa. Dahil maaaring hindi pa niya kilala kung sino si Cyrus ngayon, at maaari lamang siyang umasa na darating si Humphrey upang mahanap siya sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, nag-iisang nagmaneho si Cyrus pauwi pagkatapos umalis sa bahay ni Lubel. Bagamat sa ngayon ay hindi pa natagpuan ni Cyrus ang Humphrey. Naramdaman ni Cyrus na dapat magkaroon ng paraan si Lubel upang mahanap si Humphrey, ngunit sandali na lamang ito, at pagkatapos ay matigang maghihintay si Cyrus. Pagkarating sa bahay, nalaman ni Cyrus na hindi pa rin bumabalik si Vera. Naramdaman ni Cyrus na maaaring may hindi tama. Si Vera, na hindi pamilyar sa Bihang City, ay hinding-hindi mawawala ng ganoon katagal. Matagal na nag-alinlangan si Cyrus at sa wakas ay kinuha niya ang kanyang mobile phone upang hanapin ang numero ni Benny at dinyal ito. Benny, nakita mo ba si Teacher Vera kamakailan? Diretsyong tanong ni Cyrus. Miss Vera parang on leave. Nag-isip sandali si Benny at sumagot. Humingi ng leave. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Benny, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, alam mo ba kung bakit siya humingi ng leave? Hindi ako masyadong malinaw tungkol dito. Mabagal na sagot ni Benny, at pagkatapos ay nagpatuloy. May kinalaman ka ba kay Teacher Vera? Maliit na bagay. Walang magawang paliwanag ni Cyrus. Kung ganoon, ano ang gagawin mo para makabalik sa paaralan? Nagmamadaling nagtanong si Benny. Medyo naging busy ako kanina. Ibaba ko muna kapag may time. Hindi ko sasabihin sa'yo. Sumagot si Cyrus sa mahinang boses, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Matapos ibaba ang telepono, naramdaman ni Cyrus na may iiwan si Vera, kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan muli si Vera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang nag-prompt na mag-shutdown ang mobile phone ni Vera. Matagal lang itong tumunog at walang sumasagot sa telepono. Tara, bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay muli niyang idinayal ang telepono. Si Cyrus ay nag-aalala pa rin tungkol kay Vera sa kanyang puso. Bagamat si Vera ay isang napaka-nakakatakot na babae, hindi ito nangangahulugan na si Vera ay tunay na walang talo sa mundo. Kapag si Vera ay nakatagpo ng isang taong mas makapangyarihan kaysa sa kanya, pagkatapos ay veras na napakadelikado pa rin ang sitwasyon. Kaya sa oras na ito, nagsimulang maging marangal ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus. Upang malaman na katatapos lang ng insidente ni Amy,
labis na nag-aalala si Cyrus sa mga panganib na nararanasan ng mga tao sa paligid niya. Kabanata 1543. Mga pagbabago sa tahanan. Matapos gumawa ng 7 o 8 sunod-sunod na tawag kay Vera, hindi nakalusot ang kabilang partido, kaya nag-aatubili na ibinaba ni Cyrus ang kanyang cellphone. Anong ginawa ni Vera? Tumingin si Cyrus sa kanyang mobile phone at bumulong na may naguguluhang ekspresyon. Jingle bell. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Si Cyrus ay instinctive na tumingin sa ibaba at nalaman na iyon ang tawag ni Vera, kaya sinagot niya ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Vera, anong ginagawa mo? Bakit ang dami kong tawag hindi sinasagot? Matapos sagutin ni Cyrus ang telepono, nagtanong siya sa sobrang sabik na tono. Kanina lang ako nasa eroplano at laging naka-off ang telepono. Vera's tone parang medyo overlapping. Eroplano. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Vera, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, saan ka nang galing? Anong nangyari? Ito ay isang bagay sa aking bahay na walang kinalaman sa iyo. Sagot ni Vera. Anong nangyayari sa bahay niyo? Matapos marinig ang mga salita ni Vera, ang mukha ni Cyrus ay tila naguguluhan, at mabilis niyang tinanong, ano ang nangyari sa bahay mo? Kailangan mo ba ng tulong ko? No need, hindi ko muna sasabihin sa'yo. Direktang sumagot si Vera kay Cyrus, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Cyrus ang kanyang mobile phone na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil nararamdaman ni Cyrus na si Vera ay sabik na sabik sa oras na ito, ngunit hindi maintindihan ni Cyrus kung bakit ganoon na lamang ang pagkabalisa ni Vera. Bagamat matagal nang hindi magkakilala sina Cyrus at Yan, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Cyrus si Vera na sobrang balisa. Sa kabilang banda, sa Beijing Airport. Pagkatapos ibaba ang tawag ni Cyrus. Nagmamadaling lumabas si Vera ng airport, pagkatapos ay tumayo sa harap ng airport at sumulyap sa mga taong nasa harapan, at saka tumakbo papunta sa isang binata na nasa edad 30s. Vera, bumalik ka na ba? Nag-aalalang sigaw ng binata matapos makita si Vera. Third kuya, kumusta ang kalagayan ni Lolo? Mabilis na tanong ni Vera. Nasa emergency room ako ngayon, at hindi ako masyadong malinaw sa partikular na sitwasyon. Sagot ng binata. At ang ekspresyon ni Vera ay lalong kinabahan matapos marinig ang mga salita ng kabataan, at sinabi sa kanyang mukha, sumakay ka sa kotse, pumunta ka na sa ospital. Ayos ito. Walang kalokohan ang binata, diretso niyang binuksan ang pinto ng kotse at sinundan si Vera sa isang itim na Audi. Sa oras na ito, ang binata ay si Henry, ang panganay na anak ng ikatlong tiyuhin ni Vera, na medyo mas matanda kay Vera. Bagamat 35 taong gulang pa lamang si Henry, isa na siyang commander ng kumpanya ng isang tiyak na rehiyon ng militar. Ang maging isang commander ng kumpanya sa murang edad ay parang phoenix at water chestnut, at walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Bagamat hindi kilala ang pamilya yan sa kabisera, talagang nakakatakot ang impluwensya ng pamilya yan. Kahit na ang pinakamataas na malaking pamilya sa kabisera ay hindi gaanong mahalaga sa pamilya yan, dahil lang sa palaging mababang profile ang pamilya yan. Kaya kakaunti ang mga taong talagang nakakaalam ng background ng pamilya yan. Sa oras na ito, ang numero ng plaka ng kotse sa Vera ay 49. Dapat mong malaman na ang isang ordinaryong tao ay hindi makakakuha ng ganoong larawan, at ang gayong larawan ay maaari lamang ituring na ordinaryo para sa pamilya yan.
Ang mga batang ikatlong henerasyong tulad ni Henry lamang ang gagamit nito, habang ang mga matatanda sa ikalawang henerasyon ay pawang gumagamit ng mga numero ng plaka ng 5, 8, 5, at 9. Umupo si Vera sa kotse na may sobrang kaba na ekspresyon sa mukha. Ito rin ang dahilan kung bakit biglang nawala si Vera. Isang araw ang nakalipas nang si Vera ay nasa klase sa paaralan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Henry na nagsasabi na ang kanyang lolo ay biglang nahimatay at na-admit sa ospital. Mukhang hindi masyadong maganda ang sitwasyon, kaya si Vera ay direktang lumipad pabalik sa kabisera sa pamamagitan ng eroplano. Bagamat ang pamilya yan ay isang martial arts family, ang lolo ni Vera ay dalubhasa rin sa martial arts, ngunit siya ay nasa edad 90 na. Kahit na ang isang martial artist sa edad na ito ay magkakaroon ng iba't ibang pisikal na problema. Siyempre, sina Johnny at Kenny ay ganoon. Hindi binibilang ang mga martial arts masters. Kung tutuusin, napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan ng martial arts masters at ordinaryong tao. Ang mga magulang ni Vera ay namatay noong si Vera ay napakabata. Kaya si Vera ay laging naninirahan sa tabi ng kanyang lolo, at ang nararamdaman ni Vera para sa kanyang lolo ay tiyak na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Noong bata pa si Vera, pinilit ng kanyang lolo si Vera na magsanay ng martial arts. Hindi dahil may magagawa si Vera para sa pamilya yan sa hinaharap, ngunit umaasa na magkakaroon din si Vera ng kakayahang protektahan ang kanyang sarili kapag wala siya. Araw. Sa mundong ito, ang taong pinakamahalaga ni Vera ay marahil ang kanyang lolo. Lolo, hindi ka dapat nahihirapan, hindi ko natupad ang ipinangako ko sa iyo. Napakagatlabi si Vera at tumingin sa tanawin sa labas ng bintana ng sasakyan. At napalingon si Henry at sinulyapan si Vera. Sa oras na ito, alam niya na siguradong balisa si Vera, kaya napakabilis ng sasakyan. Makalipas ang halos kalahating oras, tuluyang huminto ang sasakyan sa harap ng ospital. Nagmamadaling pumasok si Vera sa ospital pagkababa ng bus. Ngunit sa oras na ito, ang lolo ni Vera, si Nelmar, ay hindi pa umalis sa operating room. May mga taong nakatayo sa labas ng operating room. Lahat sila ay mula sa pamilya yan. Kung maglalabas sila ng sinumang malaking tao na maaaring manginig sa kabisera, ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga taong ito ay labis na balisa. Tito, kamusta na po si Lolo? Naglakad si Vera sa harap ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at tinanong ang isang medyo may edad na lalaki na kinakabahan. Bumalik na si Yan. Tumingala ang nasa katanghaliang lalaki kay Vera, at sa kabam-ulong, hindi natin alam kung ano ang nangyayari ngayon, kailangan nating hintayin ang paglabas ng doktor. Nang marinig ni Vera ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, "Tito, bakit napakasakit ni Lolo?" Tumatanda na ang matanda. Hindi na kasing ganda ng katawan niya noong nakaraang araw. Pero buti na lang at martial artist ang matanda, kaya halos hindi na siya makahawak, pero sa pagkakataong ito ay tinatayang hindi na siya nakahawak. Pero hindi mo kailangang mag-alala masyado, dapat walang panganib sa buhay mo. Tumingin ang medyo may edad na lalaki kay Vera at nagpaliwanag. Matapos marinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, tila mas naging solemn na ang mukha ni Vera. Kahit na ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napaka-euphemistic, sa katunayan, naiintindihan din ni Vera ang kahulugan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Lolo, dapat kumapit ka, hindi ka mahulog. Sa pagtingin sa kinaroroonan ng operating room, hindi maiwasan ni Vera na manalangin ng tahimik sa kanyang puso.
Kabanata 1544. Ano ang tingin mo sa akin? Sa harap ng operating room ng isang ospital sa Beijing. Ang lahat sa pamilya yan ay nakatayo sa harap ng operating room at naghihintay. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng mga taong ito sa pamilya yan ay labis na kinakabahan. Siyempre, may mga taong nag-aalala sa kalagayan ni Nelmar. Ang ilang mga tao ay nag-aalala na kung talagang mamatay si Nelmar, gaano kalaki ang epekto nito sa kanila. Dapat mong malaman na si Nelmar ay palaging ang pinakamalaking haligi ng pamilyang yan, gayon din ang anteng-anteng ng pamilyang yan. Si Nelmar ay may napakapangingilabot na impluwensya sa parehong politikal at negosyo at militar. At ang kanyang mga personal na koneksyon ay napaka-nakakatakot. Kaya sa loob ng maraming taon ang mga talento ng pamilya yan ay maaaring umunlad ng maayos sa lahat ng antas ng buhay. Ngunit kung may anumang problema kay Nelmar, ito ay magkakaroon pa rin ng malaking epekto sa mga taong ito sa pamilya yan. Ang mga taong ito ay lahat ay nag-aalala tungkol sa kanilang sarili. Naaapektuhan ang mga interes, ngunit kakaunti ang talagang nagmamalasakit sa katawan ni Nelmar. Nakatayo si Vera sa harap ng pinto ng operating room na may sobrang nerbiyos na ekspresyon sa mukha. Marahil isa siya sa iilang tao na talagang nagmamalasakit sa katawan ni Nelmar. Matapos ang hindi malamang tagal, tuluyang nabuksan ang pinto ng operating room mula sa loob. Isang medyo may edad na lalaki na mukhang doktor ang lumabas sa operating room na pagod ang mukha. Matapos makita ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, si Vera ay nagmamadaling humakbang at nag-aalalang nagtanong, "Doktor, kumusta ang kalagayan ng aking lolo?" "Oo, nagtagumpay ba ang operasyon ng doktor o hindi?" "Dr. Zhang, ano ang nangyayari?" Nagtanong din ang lahat sa pamilya yan. Inabot ng doktor at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. At saka mahinang sinabi, "Huwag kayong mag-alala, lahat, napaka-successful pa rin ang operasyon na ito, ngunit dahil matanda na talaga ang pasyente, wala nang paraan para gumising para sa oras." Pagiging. Tatagal ng ilang araw bago magising. "Doktor, ano pong problema ng lolo ko?" Yan tumingin siya sa doktor at nagtanong. Masyado nang matanda ang matanda, at bata pa siya, nasugatan siya, kaya nagkakaroon ng congestion sa utak. Sinubukan namin ang aming makakaya upang alisin ang ilang kasekaipan, ngunit ang ilang mga kasekaipan ay mas sensitibo. Injury, kaya kami hindi gumalaw, makakaasa na lang tayo sa mga gamot na gagamutin mamaya. Tumingin ang doktor kay Vera at nagpaliwanag. At si Vera natigilan siya matapos marinig ang mga salita ng doktor, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka-desperado. Bagaman hindi ito direktang sinabi ng doktor, naririnig ni Vera ang ibig sabihin ng doktor. Halatang hindi na mabubuhay ng matagal si Nelmar sa ganitong estado, kaya kahit na ang operasyon sa pagkakataong ito ay napakamatagumpay, ito ay isang pagkaantala lang. Walang paraan para malutas ang problema. Maaari kang pumasok at makita ang matanda mamaya, ngunit subukang huwag pumunta sa masyadong maraming tao, at huwag istorbohin ang pahinga ng pasyente. Ibinato ng doktor ang pangungusap na ito sa karamihan ng tao na may blankong mukha, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ng tao sa pamilya yan ay hindi masyadong maganda. Kung tutuusin, kung may mali kay Nelmar, ito ay magkakaroon ng napaka-nakakatakot na epekto sa mga tao ng pamilya yan. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sa ward ang pamilya yan. Kaya lang, si Nelmar ay nasa koma pa rin sa oras na ito, at ang ward ay hindi masyadong malaki, kaya karamihan ng mga tao ay sumulyap kay Nelmar at umalis. Sa huli,
tanging si Vera at ang tiyuhin ni Vera ang naiwan sa ward. Vera, pagod na pagod ka siguro pagbalik mo, kung hindi pwede kang bumalik at magpahinga. Vera's uncle whispered to Vera. Tito, hindi po ako pagod. Matagal ko na pong hindi nakikita si Lolo. Hayaan niyo po akong manatili dito ngayon kasama si Lolo. Mahinang sagot ni Vera. Alam na alam ng nasa katanghali ang lalaki ang relasyon ni Vera kay Nelmar, kaya huminga siya ng malalim at hindi na nagsalita, tumalikod na lang siya at naglakad palabas ng ward. Sa kabilang banda, hindi na itinuloy ni Cyrus ang pagtawag kay Vera matapos malaman na walang gagawin si Vera, at ayaw ni Lubel na mahanap si Humphrey sa isang araw o dalawa, kaya hindi nagmamadali si Cyrus. Dahil hindi nakapunta si Cyrus sa Tianian Club kamakailan, kaya pakiramdam ni Cyrus na wala na siyang oras ngayon at dapat pumunta sa Tianian Club para tingnan. Si Cyrus ay nagmaneho papunta sa Tianian Club. Bagamat matagal nang wala si Cyrus, mainit pa rin ang negosyo ng Tianian Club sa ilalim ng pamamahala ni Michaela. Siyempre, ito ay dahil na rin sa mga bisitang matimbang na inimbitahan ni Cyrus sa opening ceremony. Pagkapasok ni Cyrus sa club, nalaman niyang matagal na siyang hindi dumarating. Maraming mga bagong waiter ang hindi man lang alam kung sino sila, at hindi man lang nila pinapasok si Cyrus. Sa wakas, nakilala ko sa wakas ang isang waiter na nakakakilala kay Cyrus, at dinala si Cyrus sa Tianian Club. Matapos makapasok sa Tianian Club, dumiretso si Cyrus sa opisina ni Michaela, at pagkatapos ay maingat na kumatok sa pinto. Pasok ka. Narinig ang boses ni Michaela. Nakangiting pumasok si Cyrus sa opisina ni Michaela. Ate Michaela, long time no see. Ngumiti si Cyrus at sinigawan si Michaela. At hindi napigilan ni Michaela na tumangala kay Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, at mahinang sinabi, Boss Cyrus, naaalala mo pa ba na mayroon kang club? Ate Michaela, may kailangan akong harapin kanina, kaya palagi akong nasa Hong Kong Island. Medyo nahihiyang paliwanag ni Cyrus. Napakaganda ng Michaela ngayon. Nakasuot ng isang sexy na masikip na t-shirt sa itaas na bahagi ng katawan, na nagpapakita ng perpektong collarbone at balingkinitang baywang. Habang ang ibabang bahagi ng katawan ay isang pares ng maong shorts, na may isang pares ng mataas na takong na sapatos sa kanyang mga paa, tumutugma sa kanyang magandang mukha, ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Maraming bagay si Young Master de la Cruz, anong mga tagubilin ang mayroon ka para pumunta dito ngayon? Mahinang tanong ni Michaela. No instructions, I just wanted to ask kung may problema ka ba dito. Nakangiting sagot ni Cyrus. Wala pa akong problema dito. Marahang umiling si Michaela. Pagkatapos ng lahat, ang Tianian Club ay pinamamahalaan ni Michaela sa loob ng napakaraming taon, kaya kahit na ang pagpapalit ng boss ay walang gaanong epekto kay Michaela. Ayos lang. Bahagyang tumango si Cyrus. Pagkatapos ay tiningnan si Michaela pataas at pababa. At nakangiting sinabi, Sister Michaela, nagtrabaho ka sa aming Tianian Club sa loob ng maraming taon, may nararamdaman ka ba para sa lugar na ito? Siyempre meron. Bahagyang tumango si Michaela. Buti naman may. Mabilis na tumango si Cyrus pagkatapos marinig ang sagot ni Michaela, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sister Michaela, ano ang tingin mo sa akin? Kabanata 1545. Paghuhukay ng pader. Kumusta ka?
Natigilan si Michaela matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Pagkatapos ay tumingin kay Cyrus na may pagtataka na tingin, at mahinang tinanong si Cyrus, "Bakit mo ako biglang tinanong ng ganito?" "Okay lang, nagtatanong lang naman ako." Nakangiting sabi ni Cyrus kay Michaela. Si Michaela ay seryosong tumingin kay Cyrus, at pagkatapos ay sinabing blanko, "Sa tingin ko ay hindi ka mabuting tao." "Bakit? Saan ba kita nasaktan?" Sumigaw si Cyrus na may napakagulong ekspresyon. "Saan mo ba ako nasaktan? Hindi mo ba alam sa puso mo?" "Sa bagay, hindi ko lang iniisip na mabuti kang tao." Mahinang sabi ni Michaela. Matapos marinig ang mga salita ni Michaela, ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa kahihiyan, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Sister Michaela, hindi namin isinasaalang-alang ang isyu ng personalidad at personal na damdamin ngayon, bilang isang boss, sa tingin mo ako ay isang tao. Paano kung ito? Bilang boss?" Tumingin si Michaela kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay mahinang sinabi, "Bagaman walang pananagutan ang boss mo, okay lang, at least pinagkakatiwalaan mo ako. Ibig sabihin sa tingin mo qualified pa ako bilang boss, di ba?" Excited na tanong ni Cyrus kay Michaela. "Anong kalokohan ang sasabihin mo?" Kumunat ang noo ni Michaela at nagtanong kay Cyrus na may nagtatakang ekspresyon. "Then Sister Michaela, or else you will always be here as the general manager for me, and I will give you some shares at that time. What do you think?" Si Cyrus ay talagang hindi makakahanap ng taong maaaring pumalit kay Michaela. At kahit na mahanap niya si Cyrus, iniisip pa rin niya na si Michaela ang pinakaangkop na general manager ng Tianian Club, kaya walang plano si Cyrus na paalisan si Michaela sa pagkakataong ito. Sa sandaling umalis si Michaela, tiyak na magiging kawalan ito para kay Cyrus. "Wala akong pakialam kung sinabi ko ito, dapat kang pumunta sa Lani para pag-usapan ito." Malumanay na sagot ni Michaela matapos maunawaan ang ibig sabihin ni Cyrus. "Ate Michaela, ikaw, si Lani ay si Lani, bakit natin pag-usapan ang bagay sa pagitan nating dalawa? Sabihin mo lang kung gusto mong manatili dito o hindi. Kung hindi ka nasisiyahan sa paggamot, masasabi mo ako ngayon, hanggat kaya ko, gagawin ko talaga." Sabi ni Cyrus kay Michaela sa napakaseryosong tono. "Little Cyrus, you are so inauthentic, you even dig your feet while I'm not there." Ngunit sa sandaling ito, biglang dumating ang boses ng isang babae mula sa kwarto ni Michaela. Si Cyrus ay likas na natulala pagkatapos marinig ang boses na ito. "Dadada." Sa sumunod na segundo, may tunog ng high heels na tumitama sa lupa. Lumabas ng kwarto si Lani na nakaitim na one-piece miniskirt na may hip wrap. Napakaganda ng Lani ngayon. Lalo na ang mga magagandang binti ay ang pinakakatangi-tanging gawa ng sining sa mundo, payat, patas at tuwid, kahit anong magandang salita ay tila kayang ilarawan ang magagandang binti ni Lani. Wala lang sa mood si Cyrus na pahalagahan ang mga bagay na ito sa oras na ito, dahil hindi niya alam na nasa kwarto ni Michaela si Lani. "Little Cyrus, napakatapang mo, naglakas loob ka pang nakawan ang mga tao ko." Naka-high heels si Lani at naglakad sa harap ni Cyrus, sinisigawan si Cyrus ng galit. "Bakit ka nandito?" Walang magawang tanong ni Cyrus kay Lani. "Malaya akong sumama at makipaglaro kay Michaela, hindi ba?" Tumugon si Lani na may maliit na bibig, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Narinig ko ang sinabi mo kay Michaela kanina, paano mo ako masusuklian para sabihin mo sa akin? Ano ang ibinabayad ko sa iyo?"
Walang imak na tanong ni Cyrus. Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag tungkol sa palihim mong paghuhukay sa likod ko? Tanong ni Lani kay Cyrus. Anong paliwanag ang gusto mo? Walang magawang tanong ni Cyrus. Tiningnan ni Lani si Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay sinabi sa isang maliit na bibig. Bueno, kung pupunta ka sa akin ngayon, patatawarin kita. Pumunta sa isang lugar kasama mo. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Lani, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, nasaan na? Malalaman mo pagdating mo. Walang pakialam na sumagot si Lani, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Michaela. Michaela, wala kang ibig sabihin na nandito ka, o maaari kang sumama sa amin. Hindi ako pupunta. Sabi ni Michaela pagkatapos mag-alinlangan sandali. Oh, anong silbi mo dito? Lumabas ka at makipaglaro sa amin. Kinaladkad ni Lani si Michaela at sinabing. Saglit na nag-alinlangan si Michaela at pagkatapos ay walang magawang tumango, at pagkatapos ay mahinang sinabi, magpapalit ako ng damit. Pumunta ka. Mabilis na sabi ni Lani. Tumalikod si Michaela at pumasok sa kwarto. Tumingin si Lani kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay tinanong si Cyrus nang nakangiti, Little Cyrus, may iniisip ka ba tungkol kay Michaela? Ano ba ang nasa isip ko? Sana lang makasama ko si Sister Michaela habang buhay. Wala akong ibang ideya kundi ito. Direktang sagot ni Cyrus. Nako, ano bang hindi mo inaamin sa bagay na ito? Gusto mo kung gusto mo. Huwag mong sabihing lalaki ka. Medyo magagalaw ang babaeng tulad ko kapag nakita niya ang figure ni Michaela. Kung gusto mo talaga si Michaela, I can please help match the two of you, and I'll tell you that Michaela's body is very, very sexy. Sabi ni Lani kay Cyrus sa mapang-akit na tono. Hindi, may fiancé ako. Walang magawang sabi ni Cyrus. Paano kung may mapapangasawa ka? Lahat kayong mga lalaki ay mabubuti. Maglakas loob ka bang sabihin na wala ka talagang pagnanasa kay Michaela? Tanong ni Lani kay Cyrus na may maliit na bibig. Ang ekspresyon ni Cyrus ay tila medyo napahiya matapos marinig ang mga salita ni Lani, dahil talagang hindi siya naglakas loob na sabihin ito. Kung tutuusin, para sa isang sexing babae tulad ni Michaela, sino mang normal na lalaki ay gustong gumawa ng isang bagay sa kanya. Ito ang pinaka-primitive na salpo. Basta kayong mga lalaki ay may impulse sa isang magandang babae na may mahabang katawan, hindi nyo na kailangang magpanggap sa akin dito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Lani matapos makitang hindi nagsasalita si Cyrus. Huwag mo akong pasayahin, okay? Wala talaga akong iniisip tungkol kay Ate Michaela. Sinabi ni Cyrus kay Lani sa isang napakawalang magawang tono. At tumingin si Lani kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay nagtanong ng maliit na bibig. Dahil wala kang iniisip tungkol kay Michaela, bakit ka sumilip sa damit ng ibang tao? Hindi ko sinasadya. Sumigaw si Cyrus kay Lani nang may pagkakolaps. Sa kabilang banda, si Lani ay nagpakita ng napakadiin na ekspresyon, at mahinang sinabi, sinasadya mo ba ito o hindi? Kabanata 1546. Alam kong hindi ka kapos sa pera. Ikaw. Nang ibuka ni Cyrus ang kanyang bibig para magsalita, nakarinig siya ng mga yabag. Si Michaela ay nagpalit ng mahabang puting damit at lumabas ng kwarto. Si Michaela ay matangkad at matigtig. Sa ilalim ng balangkas ng mahabang palda, isang napakakaakit-akit na kurba ang nahayag, na nagpapalabas ng kaakit-akit na kapaligiran. Si Cyrus ay likas na sumulyap sa magagandang binti ni Michaela,
at palihim na bumantong hininga na si Michaela, isang babae sa parehong ugali at hitsura, ay maihahambing kay Lani. Kaya lang, mas elegante ang ugali ni Lani. Parang isang empress na nagpaparamdam sa mga tao na hindi maabot, habang mas sexy ang figure ni Michaela, lalo na ang kanyang matatangkad na dibdib at matamis na puwitan. Para sa mga lalaki, simply deadly. Parehong babae ang may kanya-kanyang lakas. Hindi nagsalita si Lani matapos makita si Michaela na lumalabas, ngunit umalis sa clubhouse kasama sina Cyrus at Michaela. Si Cyrus ang namamahala sa pagmamaneho, at si Lani ang namamahala sa pagturo ng daan. Makalipas ang mahigit kalahating oras. Cyrus, ay parada mo na lang ang sasakyan mo dito. Mahinang sabi ni Lani kay Cyrus. Ayos ito. Tumango si Cyrus, pagkatapos ay itinigil ang sasakyan. Pagkababa ni Lani sa kotse, diretso siyang naglakad papasok sa isang gusali. Ano ba itong lugar na ito? Sinundan ni Cyrus si Lani papasok ng gusali at nagtanong ng may pagtataka. Malalaman mo sa isang sandali, ano ang pagmamadali, ngumisi si Lani at sumagot kay Cyrus, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Lani sa harapan ng elevator, at saka naglakad papasok sa elevator. Walang pagpipilian si Cyrus kundi sumunod sa isang piraso sa elevator. Ngunit pagkapasok sa elevator, hindi pinindot ni Lani ang elevator, bagkus ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at tumawag. Makalipas ang ilang segundo, dahan-daang bumaba ang elevator. Saglit na pinagmasdan ni Cyrus ang sitwasyon sa elevator at nalaman niyang walang mga butones ang elevator, na lalong nagpa-curious kay Cyrus kung saan siya dadalhin ni Lani. Ang dalawang babae, sina Michaela at Lani, ay napakatahimik pa rin sa oras na ito, na para bang hindi ito ang unang pagkakataon para sa kanila na pumunta sa lugar na ito. Ding-dong! Maya-maya lang ay nag-beep ang elevator. Dahan-daang bumukas ang pinto ng elevator. Nang bumukas ang pinto ng elevator, narinig ni Cyrus ang napakaingay na tunog. Si Cyrus ay sumulyap sa loob at nakitang may kasino sa harap niya. Sa oras na ito, maraming tao sa kasino, at ang mga tunog ng iba't ibang mga makina, hiyawan ng mga babae, at sigaw ng mga lalaki ay magkakaugnay. Tiningnan ni Cyrus ang eksena sa kanyang harapan na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, dahil hindi akalain ni Cyrus na dadalhin ni Lani ang kanyang sarili sa kasino. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Cyrus kay Lani na may nagtatakang ekspresyon. Siyempre nandito ako para sumugal. Nakangiting sagot ni Lani. Kailan ka pa nagkaroon ng libangan sa pagsusugal? Sabi ni Cyrus na parang medyo nagulat. Kanina pa yan. Nakangiting paliwanag ni Lani. Sandaling pinagmasdan ni Cyrus ang kasino sa harap niya. Napakalaki pa rin ang kasino at maraming bisita. Siyempre, nalaman ni Cyrus na ang mga kagamitan sa kasino na ito ay kumpleto. Mayroong mga kamera sa lahat ng dako, at maraming mga security guard na nagpapatrolya, na nagpapakita na ang sukat ng kasino na ito ay napakalaki. Cyrus, isa ito sa pinakamalaking kasino sa bansa. Lumingon si Lani kay Cyrus at bahagyang nagpaliwanag. Ang sukat ay talagang hindi maliit, maaari itong ihambing sa mga kasino ng Macau. Mahinang sabi ni Cyrus. Ang kasino na ito ay isang membership system. Sa pangkalahatan, ang mga taong maaring pumunta dito ay dapat ipakilala ng isang introducer, at kailangan din nilang suriin ang iyong impormasyon. Maaari ka lamang pumasok pagkatapos matiyak na mayroon kang kakayahang gumastos dito. At ang casinos mga taong kilala ko ng husto ang iyong background.
At kahit na ipahiwatig kung gaano karaming pera ang maaari mong hiramin sa kasino na ito sa iyong membership card, napaka-perpekto ng system. Nagpatuloy si Lani. Malinaw, ang kasino na pinuntahan ni Cyrus sa panahong ito ay hindi ang uri ng kasino na makikita ng mga ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng kasino ay espesyal para sa mayayaman. Hindi mo ba sasabihin sa akin na pag-aari mo rin itong kasino? Walang imik na tanong ni Cyrus kay Lani. Siyempre hindi. Marahang umiling si Lani. Ang kakayahang gumawa ng isang malaking kasino, ang background ng pagkakakilanlan ay talagang hindi simple. Muling bumantong hininga si Cyrus. Sa oras na ito, nalaman ni Cyrus na ang mga manunugal na iyon ay hindi mga ordinaryong tao, at napakasaya nilang tumaya, na nagpapakita na ang mga taong ito ay talagang hindi ordinaryong tao. Kung gusto mong magpatakbo ng tulad ng isang malaking kasino, ang boss sa likod nito ay dapat na may isang napaka-nakakatakot na bilog ng mga kontak. Sa pangkalahatan, ang lahat ng nakikita mo dito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Alinman sa boss ng isang nakalistang grupo o isang anak na lalaki mula sa isang malaking pamilya. At ang mga chips sa mga kamay ng mga taong ito ay pawang US dollars, at ang mga pusta ay napakalaki, kaya't ito ay makaakit. Maraming tao na hindi komportable na pumunta sa Macau para pumunta at maglaro. Nagpatuloy si Lani sa pakikipag-usap kay Cyrus. Dapat talagang kumikita ang lugar na ito, tama ba? Sabi ni Cyrus pagkatapos mag-alinlangan sandali. Sa pangkalahatan, ang kita ng talahanayang ito ay humigit kumulang 200,000 sa isang araw. Malumanay na sagot ni Lani. 20,000. Nagpakita ng gulat na ekspresyon si Cyrus matapos marinig ang numerong ito. Sa pamamagitan ng paraan, ito ay dolyar. Patuloy na idinagdag ni Lani. Sandaling sinulyapan ni Cyrus ang mga gamang table sa hall. Kailangang mayroong kahit daan-daang mga ito, at hindi ito isang kahon. Kaya lang, ang araw-araw nakita ng mga gamang table na ito sa hall ay maaaring 10-10 milyong dolyar. Iniisip ni Cyrus na ito ay talagang hindi kapanipaniwala, na parang walang anuman sa mundong ito na maaaring kumita ng mas maraming pera kaysa sa kasino na ito. Ang pinaka-pinakinabangang bagay sa isang kasino ay ang pagpapautang, kaya ang perang ito ay maaari lamang maging isang patak sa balde para sa kita ng kasino. Tumingin si Lani kay Cyrus at nagpatuloy. Kung gayon gaano kumikita ang kasino na ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Cyrus. Ang taunang turnover ng kasino na ito ay dapat na higit sa 1 bilyon. Ngunit 80% ng perang ito ay kailangang gamitin upang pamahalaan ang mga relasyon. At ang natitirang 20% ay pag-aari ng may-ari ng kasino, at ang may-ari ng kasino ay mahaharap din sa mga singil sa pautang. Kung hindi ka bumalik, hindi ko alam kung magkano ang kikitain mo. So ito Bahagyang tumango si Cyrus. Ang pahayag ni Lani ay hindi pinalaki. Kung tutuusin, kung ang kasino na ito ay gustong magpatakbo, ang pinakamalaking paggasta ay ang paggawa ng mga koneksyon. Hanggat ang mga koneksyon ay itinatag, maaari kang kumita ng pera. Kung ito ay hindi mahalaga, ang iyong kasino ay hindi magiging sa lahat ito ay hindi na maaaring gumana. Kahit na malaki ang kita dito, alam kong hindi ka nagkukulang sa pera. Tumingin si Lani kay Cyrus at nagpatuloy. Hindi ako kapos sa pera. Bahagyang tumango si Cyrus. Ngunit ang kasino na ito ay mayroon ding napakahalagang tungkulin. Mahinang dagdag ni Lani. Kabanata 1547. Mahahalagang tungkulin. Anong function? Natigilan sandali si Cyrus, at mahinang tinanong si Lani.
Magtipon ng impormasyon. Sagot ni Lani. Magtipon ng katalinuhan. Matapos marinig ang mga salita ni Lani, hindi mapigilan ni Cyrus na tumahimik sandali at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Oo, maraming tao dito para maglaro. At maraming tao ang kailangang manghiram ng pera sa iyo para magsugal. Para ikaw ang maging pinagkakautangan ng mga taong ito, at may mga taong pipiliin na ibenta ang kanilang sarili kapag hindi sila nagbabayad. Alamin ang impormasyon para mabayaran ang utang, para makolekta mo ang anumang impormasyong gusto mo rito. Seryosong paliwanag ni Lani kay Cyrus. Dinala mo ako dito para bilhin ko itong kasino. Sa wakas ay naunawaan ni Cyrus ang ibig sabihin ni Lani sa oras na ito. Oo, ang may-ari ng kasino na ito ay isang kaibigan kong Amerikano. Ang kanyang pamilya ay nasa negosyo ng pagsusugal, ngunit kamakailan lamang ay nakatagpo siya ng ilang mga problema at nangangailangan ng maraming pera, kaya gusto niyang magbenta ng kasino. Nakipag-ugnayan siya sa akin kaagad at tinanong ako kung mayroon akong angkop na kandidato. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Lani. Alam mo rin na ang pagbaril sa ganitong uri ay hindi isang maliit na bagay. Kailangan niyang maghanap ng angkop na kandidato bago siya pumili ng baril, kung hindi ay hindi siya magpapakita. At saka naisip mo ako, hindi ba? Nakangiting sabi ni Cyrus. Oo, sa tingin ko ang lugar na ito ay napakaangkop para sa iyo. Hindi ka kapos sa pera, at ikaw ay napakayaman. Ang halaga na nagagawa ng lugar na ito para sa iyo ay tiyak na hindi isang bagay na masusukat ng pera. Tumingin si Lani kay Cyrus at sinabing, ngunit hindi ako marunong magpatakbo ng kasino, at wala akong anumang koneksyon sa lugar na ito. Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Ngayon sinabi sa akin ng may-ari ng kasino na may dalawang paraan para makipagtulungan. Ang unang paraan ay bumili ka ng 49% ng shares ng kasino. Ang perang ito ay kailangang bayaran sa isang lump sum. Sa hinaharap, ang kasino ay magiging pinapatakbo ng kabilang partido. Ikaw ang may pananagutan sa mga dibidendo at pera at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba. Huminto si Lani, pagkatapos ay nagpatuloy. May pangalawang paraan, bibilhin mo ang buong kasino, at ipapakilala nila sa iyo ang kanilang relasyon, kung paano mo patakbuhin ang kasino at pananatilihin ang mga relasyong iyon sa huling yugto. Ito ay sarili mong problema. Para mapag-isipan mo na ngayon kung paano mo planong makuha ang mga ito. Parang hindi ko naman sinabi na gusto kong bilhin tong venue, di ba? Medyo walang magawa si Cyrus kay Lani. Walang masama sa pagbili ng kasino na ito. Wala kang mahahanap na dahilan para tumanggi. Napakakalmang sabi ni Lani. Ngunit kailangan mong hayaan akong mag-isip tungkol sa isang malaking bagay. Walang magawang sabi ni Cyrus. Dapat mong isaalang-alang ngayon kung bibilhin mo ang buong kasino ng direkta o bibili ng 49% ng mga bahagi. Hindi mo na kailangang isipin ang iba pa. Napaka-agresibong sabi ni Lani. Magkano ang halaga para mabili ang kasino na ito? Tanong ni Cyrus pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. 20 billion ang offer sa akin ng kabilang partido. Sagot ni Lani. Kung gayon, ano sa tingin mo ang presyo? Tumingin si Cyrus kay Lani at nagtanong. Ang presyo na ito ay talagang hindi masyadong mataas, ngunit mayroon ding tiyak na panganib sa mga kasino. Walang sino man ang makakagarantiya na kapag napunta ito sa iyong mga kamay, ito ay direktang harang. Kahit na ang pera ay nasasayang, kung ito ay hindi na-block, kailangan mong isaalang-alang kung magkano ang pera na maaari mong bawiin. Sabi ni Lani sa seryosong tono. Tumingin si Cyrus kay Lani at hindi nagsalita. Malapit nang dumating ang may-ari ng kasino na ito, at susubukan kong tulungan kang makipag-ayos.
Dapat bawasan man lang ang presyo sa 15 bilyon para magdesisyon ka kung kalahati o lahat ang bibilhin mo. Panipi. Mahinang sabi ni Lani kay Cyrus. At sinabi ni Cyrus sa mahinang boses pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Dahil gusto kong bilhin ito, tiyak na bibilhin ko ang lahat, ngunit mayroon akong kahilingan. Any request? Mahinang tanong ni Lani kay Cyrus. Magbabayad ka ng 40% ng perang binibili mo sa kasino. Magbabayad ako ng 60% at pagkatapos ay bibigyan kita ng 40% ng dibidendo bawat taon para mas maliit ang panganib ko. Nakangiting sabi ni Cyrus. Mayaman ka na, anong pinagkaiba? Sigaw ni Lani kay Cyrus na parang walang imik. Hindi ako nagkukulang sa pera. Ngunit nag-aalala ako na kung ako mismo ang bumili ng kasino na ito. Ang kabilang partido ay maaaring hindi talaga magpakilala sa akin ng lahat ng mga relasyon, ngunit kapag nasangkot ka, ang kabilang partido ang bahala sa iyo. Dapat huwag maging anumang mga trick para sa mukha, para makatitiyak ako. Nakangiting paliwanag ni Cyrus. Sa madaling salita, ang desisyon ni Cyrus na mamuhunan sa Lani ay hindi hihigit sa isang magarbong para sa mga personal na koneksyon ni Lani. Upang malaman na ang may-ari ng kasino ay isang Amerikano, ang pagpigil ni Cyrus sa mga dayuhan ay mas mababa kaysa kay Lani. Sinulyapan ni Lani si Cyrus nang walang magawa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Ako ang tiyahin mo, sa tingin mo ba ay dadayain kita?" Hindi mo ako lolokohin, pero hindi ibig sabihin na hindi ako lolokohin ng mga kaibigan mo. Nakangiting sagot ni Cyrus. Sa katunayan, may mas mahalagang ideya si Cyrus sa oras na ito. Hinayaan niyang maging shareholder si Lani dahil gusto niyang panatilihin si Michaela. Sa oras na iyon, parehong ibibigay ang kasino at ang Tianian Club kay Michaela para pamahalaan. At ang kasino mismo ay industriya din ng Lani, kaya naramdaman ni Cyrus na kung kakausapin niya si Lani ng ganito, baka si Lani maaari pa ring tanggapin. Tumingin si Lani kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Bueno, dahil gusto mo akong maging shareholder, kung gayon ako ay magiging shareholder." Sumasang-ayon ka? Tanong ni Cyrus sa nagulat na tono matapos makitang pumayag si Lani. Oo, hindi ka makakain ng ganoon kalaking piraso ng taba mag-isa. Mahinang sabi ni Lani. Kung ganoon kailan tayo magkikita ng may-ari ng kasino? Mabilis na tanong ni Cyrus. Hintayin mo akong tumawag. Kinuha ni Lani ang kanyang mobile phone habang nakikipag-usap, at pagkatapos ay naghanap ng numero ng telepono at idinial ito. Alan, nakarating na kami ng kaibigan ko sa kasino mo. Kailan tayo magkikita at mag-chat? Tanong ni Lani sa Mandarin. Magpapadala ako ng isang tao para sunduin ka ngayon. Ang kabilang partido ay nagsasalita din ng Mandarin, ngunit ito ay hindi masyadong pamantayan. Hindi gaanong nagsalita si Lani, binaba na lang niya ang telepono. Pagkaraan ng ilang minuto, ilang malalakas na lalaki na mukhang bodyguard ang lumapit kay Lani, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Lani, "Ikaw ba si Miss Lani?" "Oo, ako ito." Bahagyang tumango si Lani. "Please come here, matagal nang naghihintay si Mr. Alan." Malumanay na sagot ng malakas na lalaki, saka tumalikod at nagtungo sa daan. Sinundan ni Cyrus at Michaela si Lani sa VIP area ng kasino. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Cyrus Lani sa isang kahon, habang si Michaela ay nanatili sa labas at naghihintay. Matapos ipasok ang kahon, nalaman ni Cyrus na mayroon lamang isang blonde na binata na halos kasing edad niya ang nakaupo sa isang upuan sa kahon.
Ang taong ito ay dapat si Alan, ang may-ari ng kasino. Kabanata 1548. Dalawang paraan ng pagtutulungan. Sa loob ng casino box. Matapos makita ang dayuhang binata, nagkusa si Lani na kumustahin ang binata, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Cyrus, ito ang dati kong kaibigan na si Alan, nagkita tayong dalawa noong nag-aaral tayo sa Estados Unidos. Hello, Cyrus. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Lani, nagkusa siyang iunat ang kanyang kanang kamay kay Alan. Hello, Alan. Nagkusa rin si Alan na makipagkamay kay Cyrus, at pagkatapos ay inanyayahan si Cyrus na maupo kasama si Lani. Pinagmasdan ni Cyrus ang dayuhang binata sa kanyang harapan. Ang edad ni Alan ay katulad ng kay Cyrus, at napaka-gentleman sa kanyang pakiramdam. May pakiramdam ng pagiging magalang sa kanyang pag-uugali, na para bang wala siyang kinalaman sa pagkakakilanlan ng isang may-ari ng kasino. Malaking relasyon. Ang Alan na ito ay kayang kontrolin ang napakalaking kasino sa murang edad, na nagpapakita na ang background ng pamilya ni Alan ay dapat na lubhang nakakatakot. Dahil siguro sa operasyon ng kasino kaya nagmanda rin din si Alan pero hindi masyadong standard. Mukhang matagal na ring hindi nagkita sina Lani at Alan kaya pagkaupo ng dalawa ay hindi na sila nag-alala tungkol sa kasino, bagkus ay nagkwentuhan. Tahimik na umupo si Cyrus sa tabi ni Lani nang walang sinasabi. Nakipag-chat si Lani kay Alan nang humigit kumulang 10 minuto at nagkusa si Lani na sabihin. Alan, si Cyrus ay pamangkin ko. At may pera siyang pambili ng kasino mo, kaya hindi ako makikipag-ikot sa iyo. Dinala ko si Cyrus para makita ka ngayon para lang talakayin ang pagkuha ng kasino. Bibili ba siya ng kasino ko? Ang mga mata ni Alan ay kumislap sa gulat nang marinig niya ang mga salita ni Lani. Dahil nalaman ni Alan na hindi pa masyadong matanda si Cyrus nang makilala niya si Cyrus ngayon lang. Kaya naisip niya na maaaring driver o assistant ni Lani si Cyrus, pero hindi niya akalain na si Cyrus ang gustong bumili ng sarili niya. Casino. Mga tao. To be precise, we are going to buy your casino. May cooperative relationship kami ni Cyrus, pero nag-ambag lang ako ng 40% ng pondo, at 60% ng pondo ang iniambag ni Cyrus. Tumingin si Lani kay Alan at nagpaliwanag. Ang ekspresyon ng mukha ni Alan nang marinig niya ang mga salita ni Lani ay tila nag-aalangan. Tumingala siya kay Cyrus, ngunit hindi nagsalita. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasino ay kailangan pa ring maging maingat dahil maraming tao ang nasasangkot. Kapag si Alan ay pumili ng maling tao, hindi lamang ito magdudulot ng pagkalugi sa kanyang sariling mga may-ari, kundi pati na rin ang mga nakipagtulungan kay Alan noon. Magkasama. Kaya sa oras na ito, halatang may kaunting pagdududa si Alan sa kanyang puso. Alan, may ibang pagkakakilanlan si Cyrus. Siya na ngayon ang may-ari ng Tianian Club, at hindi ko alam kung narinig mo na ba ang tungkol kay Master de la Cruz sa Cannon Province. Alam ni Lani kung ano ang inaalala ni Alan, kaya sinabi niya rito. Yang Master de la Cruz mula sa Cannon Province. Pagkaraang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Alan sa pagtataka, at pagkatapos ay tiningnan niya si Cyrus ng maingat, at mahinang tinanong si Lani, si Mr. de la Cruz mula sa Cannon Province. Tama iyan. Tumango si Lani. Tumingin si Alan kay Cyrus na may masayang ngiti. Kahit na hindi alam ni Alan ang tungkol kay Cyrus, narinig din niya ang tungkol kay Cyrus mula sa iba't ibang aspeto. Kung si Cyrus ay talagang alamat ni De La Cruz sa Cannon Province, walang dapat ikabahala si Alan. Mr. De La Cruz, marami na akong narinig tungkol sa iyo, kaya sa tingin ko ay dapat kang maging maasahang kasosyo.
Kinuha ni Alan ang inisyatiba para sabihin kay Cyrus. Salamat, Mr. Alan, sa tiwala mo. Nakangiting sagot ni Cyrus. At mahinang sinabi ni Alan pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Mr. De La Cruz, kilala ko si Lani sa loob ng maraming taon. Noong una akong dumating dito, binigyan ako ni Lani ng maraming tulong at ipinakilala ka ni Lani. Ibigay mo sa akin, kaya may sasabihin ako at hindi ako magpapaikot-ikot sa iyo. Ayos ito. Malumanay na sagot ni Cyrus. Ganito ang sitwasyon ngayon. Ang kasino mismo ay binuksan ko ng palihim mula sa mga tao sa aking pamilya. Gusto ko lang subukan ito, ngunit hindi ko inaasahan na ang operasyon ng kasino na ito ay napakahusay, kaya ako ay palaging mananatili sa huwaksya. Dahan-daang sabi ni Alan. Kung ganoon, bakit nagmamadali ka ngayon? Naguguluhang tanong ni Cyrus. Yun nga pala. Na-hospital ngayon ang lolo ko. Anumang oras ay maaaring magpalit ng padre de pamilya ang pamilya namin, at balak ko ring sumali sa kompetisyon ng padre de pamilya, kaya ang pipiliin ko na lang ay bumalik. Huminto si Alan, pagkatapos ay nagpatuloy. Ang mga pamilyang nakikipagkumpetensya ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng pera. Nakaipon ako ng maraming pera sa mga nakaraang taon, ngunit hindi ito sapat, kaya gusto kong ibenta ang kasino na ito. Kaya nga. Tumingin si Cyrus kay Alan at tumango ng walang sinasabi. Nag-iisip ako ng dalawang paraan para magbenta ngayon. Ang unang paraan ay ang pagbebenta ko ng 49% ng mga bahagi ng kasino na ito, ngunit ang mga karapatan sa pamamahala ay nasa aking mga kamay pa rin. Hahayaan ko ang isang taong pinagkakatiwalaan ko na pamahalaan ito. Mr. De La Cruz, ikaw maaari lang maghintay para sa pera, sa madaling salita, ito ay isang pamumuhunan. Tumingin si Alan kay Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. May pangalawang paraan ng pagbebenta. Iyon ay, bilhin mo ang buong kasino. Ipapakilala ko sa iyo ang lahat ng aking mga relasyon, at ang kasino na ito ay walang kinalaman sa akin sa hinaharap. Ngayon, pag-aari mo ito, Mr. De La Cruz. Anong paraan ng pagkuha ang gusto mo, Mr. De La Cruz. Gusto kong bilhin ang buong kasino. Sinabi ni Cyrus nang walang pag-aalinlangan. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, bahagyang tumango si Alan, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Mr. De La Cruz, matagal na akong nagpapatakbo ng kasino na ito, kaya malalim pa rin ang nararamdaman ko para sa kasino na ito. Oo, kaya mas gusto kong ikaw ang pumili. Ang unang paraan ng pagkuha, syempre, kung pipiliin mo ang unang paraan ng pakikipagtulungan, maaari rin akong bumalik sa mga tuntunin ng presyo. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Alan. Hindi niya namamalayan na ibinoling ang kanyang ulo at sumulyap kay Lani, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Lani, aling paraan ng pakikipagtulungan sa tingin mo ang mas mabuti? Saglit na nag-alinlangan si Lani, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Ang aking ideya ay katulad ng sa iyo. Sa tingin ko ang pangalawang paraan ng pakikipagtulungan ay mas mahusay. Pagkatapos ng lahat, hindi ba tayo bumibili ng kasino para sa karapatang magpatakbo ng kasino? Oo, sa tingin ko rin ay mas maganda ang pangalawang paraan ng pagtutulungan. Tumango si Cyrus. Hindi mo ba iniisip, Mr. De La Cruz? Parang ayaw sabihin ni Alan. Huwag mo nang isipin yon. Direktang umiling si Cyrus kay Alan. Kabanata 1549. Malakas na Lani. Hindi tanga si Alan, at alam din niyang malaking taba ang kasino na ito. Kung hindi dahil sa kailangan na niyang bumalik sa China para lumahok sa kompetisyon para sa may-ari,
hindi siya magkakaroon na gawang ibenta ang kasino na ito. Kaya gustong-gusto ni Alan na makuha ni Cyrus ang 49% ng mga bahagi ng kasino, upang ang kasino ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Alan. Ngunit hindi naisip ni Alan na ang ugali ni Cyrus ay magiging determinado, at hindi naman ito masama. Maaring hindi niya alam na ang pagkuha mismo ni Cyrus ng kasino na ito ay hindi para kumita, si Cyrus ay hindi kapos sa pera ngayon, kaya hindi na niya kailangang isave ang perang ito. Nang makita ni Alan na sinabi ni Cyrus na hindi na niya kailangang isipin iyon, natural siyang nahihiya na ipagpatuloy ang panghihikayat sa kanya, kaya bahagya lang niyang nasabi. Okay, dahil pinag-isipan mo na ito, hindi ko nasasabihin. Kahit ano pa, pag-usapan natin ngayon. Pag-usapan natin ang presyo ng bilihin. Mr. Alan, magkano ang ibebenta mo nitong kasino? Diretsyong tanong ni Cyrus kay Alan. Dahan-daang itinaas ni Alan ang kanyang ulo at sinulyapan si Lani, pagkatapos ay mahinang sinabi. Kung may bumili ng kasino ko, aabutin ito ng hindi bababa sa 30 bilyon, ngunit dahil kaibigan ka ni Lani, maaari kong bigyan si Lani ng isa. Mukha, $25 bilyon. 25 bilyon. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang numerong ito. Sa kabilang banda, napakalma ng ekspresyon ni Lani, dahil hiniling na ni Lani sa kanyang mga nasasakupan na magsagawa ng isang napakakomprehensibong pagtatasa sa kasino ni Alan. Ang halaga ng kasino na ito ay dapat na nasa 20 bilyon, kaya si Lani ay sumunod sa Cyrus sabi ng number. Sa oras na ito, inilagay ni Alan ang presyo sa 25 bilyon, malinaw naman para bigyan ng pagkakataon si Cyrus na makipagtawaran. Alan, di ba medyo sobra na ang 25 bilyon? Mahinang sabi ni Lani kay Alan. Miss Chu, dapat nakita mo ang laki ng kasino ko, at napakalaki ng profit margin ng kasino na ito, kaya hindi ko akalain na malaki ang presyo. Huminto si Alan at nagpatuloy. At ang pinakamahalagang bagay tungkol sa mga kasino ay ang mga personal na koneksyon. Mayroon na akong isang kumpletong network. Kaya hanggat bibili ka ng aking kasino, ang network ay magiging iyo. Ngunit kung magbubukas ka ng kasino sa pamamagitan ng sarili mo, 25 billion, kahit 50 billion, baka hindi mabuksan ang mga relasyong ito. Tama ba ako? Ngunit kailangan din nating kumuha ng napakalaking panganib sa pagkuha ng iyong kasino ngayon. Mahinang sabi ni Lani. Siyempre, maraming uncertainties sa kasino mismo, kaya Miss Chu, maaari mo ring ituring ang pagkuha na ito bilang isang investment. Nakangiting sabi ni Alan. Dahil ito ay isang pamumuhunan. Kung gayon kailangan kong isaalang-alang kung ang pera na inilabas ko ay proporsyonal sa mga resulta na maaari kong anihin sa hinaharap, kaya sa tingin ko ang presyo ng 25 bilyon ay medyo mataas. Nakangiting sabi ni Lani. Matapos marinig ang mga salita ni Lani, si Alan ay may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sumimangot at sinabing, Miss Chu, dahil sa tingin mo ay medyo mataas ang presyo ng 25 bilyon, magkano sa tingin mo ito? Tama ba ang pera? Umupo si Lani sa lugar at kumurap, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, sa tingin ko ang presyo ng 10 bilyon ay hindi masama. Nang marinig ni na Cyrus at Alan ang presyong binanggit ni Lani, natulala sila. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan ang mga mata ni Lani. Ngunit nabigla pa rin siya, dahil hindi niya inaasahan na ang isang babaeng tulad ni Lani ay maglakas loob na magsalita, at sumigaw siya ng 25 bilyon hanggang 10 bilyon sa isang bibig. Miss Chu, banibiro mo siguro ako. Walang magawang sabi ni Alan. Alan, dapat kilala mo ako. I never like to joke about this kind of thing.
Malumanay na sagot ni Lani. Masyadong maliit ang 10 bilyon. Direktang umiling si Alan, at pagkatapos ay nagpatuloy. Miss Chu, napakalaking tulong mo sa akin noon. At lagi kong iniingatan ang kabaitang ito sa aking puso, kaya't maaari akong gumawa ng kahit 20 bilyong shot sa kasino na ito, mas mababa sa hindi ko makukuha sa ganitong presyo. Alan, sa tingin ko ay hindi mo naisip kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Sabi ni Lani kay Alan sa napakakalmang tono. At halatang natigilan si Alan matapos marinig ang mga salita ni Lani, at pagkatapos ay sumimangot at sinabing, ang sitwasyon ko. Tama, ito ang iyong sitwasyon. Bahagyang tumango si Lani, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang dahilan kung bakit mo ibinenta ang kasino na ito ay dahil kailangan mo ng maraming pera upang makipagkompetensya para sa posisyon ng padre de pamilya. Hindi mataas ang posisyon ng iyong ama sa iyong pamilya, kaya nakikipagkompetensya ka para sa ikabubuti ng padre de pamilya. Hindi naman ito masyadong malaki. Lahat ng iyong pag-asa ay nakapin na sa kasino na ito. Hanggat matagumpay mong naibenta ang kasino na ito, maaaring mas mataas ang posibilidad ng iyong kompetisyon para sa may-ari. Kung kaya mo wag mong ibenta ang kasino na ito, tapos ikaw ang posibilidad na matagumpay na tumakbo para sa padre de pamilya ay magiging maliit. Tama ba ako? Tumingin si Alan kay Lani nang walang katiyakan. Hindi niya akalain na napakaraming alam ni Lani tungkol sa sarili niyang sitwasyon. Kaya kailangan mo ng maraming pera ngayon, at maibibigay namin ito sa iyo. Ang 10 bilyong pagkuha ng iyong kasino ay talagang isang negosyong lugi para sa iyo. Ngunit kung maaari kang tumakbo para sa may-ari, ang deal na ito ay magiging napakahusay. Cost-effective, kung tutuusin, ang maliit na kasino ay walang halaga kumpara sa posisyon ng ulo ng iyong pamilya. Tumingin si Lani kay Alan at nagpatuloy. Matapos marinig ang mga salita ni Lani, ang mga mata ni Alan ay kumislap sa kawalan, at sumimangot siya at sinabing, paano kung hindi ako tumakbo para sa pinuno ng bahay sa huli? Ang aming pagkuha ng iyong kasino ay mismong isang sugal, at ang iyong pagbebenta ng kasino na ito ay natural na isang sugal. Mahinang sabi ni Lani. Ngunit itong 10 bilyong presyo ay medyo mababa pa rin. Alam ni Alan na makatwiran ang sinabi ni Lani, ngunit ayaw pa rin niyang ibenta ang kasino ng ganito. Alan, dapat alam mo ng husto ang aking mga personal na koneksyon. Masasabi ko sa iyo na kung hindi ako bibili ng iyong kasino, walang sino man sa buong China ang maglalakas loob na bumili ng iyong kasino. Sinabi ni Lani kay Alan ng napaka-domina. Tumingin si Alan kay Lani sa kanyang harapan, at bumagsak kaagad dahil si Lani ay napakalakas na babae. At medyo natulala na si Cyrus sa mga oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang munting tiyahin na napaka-domina. Sa oras na ito, halatang tinatakot ni Lani si Alan, at walang kinalaman si Alan kay Lani, dahil alam niyang hindi biro ang sinabi ni Lani kanina. Kabanata 1550. Ang pinakamakapangyarihang lugar. Sa loob ng kahon. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Alan matapos marinig ang sinabi ni Lani, habang si Lani ay tahimik na naghihintay ng hindi nagsasalita. Miss Chu, inaamin ko totoo ang sinabi mo. Kailangan ko talaga ng maraming pera para tumakbo sa posisyon ng padre de pamilya, pero medyo mababa ang presyong binigay mo sa akin, hindi ko talaga matanggap. Ito, kung ayaw kong tumaas ang presyo, maaari ko na lang piliin na sumuko at tumakbo bilang padre de pamilya. Seryosong sabi ni Alan kay Lani. Alan, handa ka bang talikuran ang posisyon ng pagtakbo bilang padre de pamilya? Mahinang tanong ni Lani. Tumingin si Alan kay Lani na may napakahiyang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi alam kung ano ang sasabihin. Miss Chu, 15 billion, ito ang bottom line ko.
Nagngangalit si Alan at sinabi kay Lani. 10 billion. Ito ang bottom line ko. Malumanay na sagot ni Lani. Miss Chu, sasabihin ko ang isang numero sa dulo. Kung matatanggap mo kami, magtutulungan kami. Kung sa tingin mo ay hindi ka makakapagtulungan, wala akong gagawin. Sabi ni Alan kay Lani sa mahinang boses. Ayos ito. Tumingin si Lani kay Alan at tumango. 13 bilyon. Sa oras na ito, halatang sinasabi ni Alan ang numerong ito sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Talagang ayaw niya, ngunit talagang walang paraan para kay Alan na harapin ang isang babaeng tulad ni Lani. Matapos marinig ang figure ni Alan, hindi nagmamadaling sumagot si Lani, ngunit tumalikod at mahinang tinanong si Cyrus, Cyrus, ano sa tingin mo ang presyong ito? Sa tingin ko okay lang. Mabilis na sagot ni Cyrus. Sa oras na ito, si Cyrus ay nasa sabik pa rin. Kung tutuusin, una niyang naisip na kakailanganin niya ng hindi bababa sa 20 bilyon upang manalo sa kasino, ngunit ngayon ay nanalo si Lani sa kasino sa halos kalahati ng presyo. Paano posible ba sa puso ni Cyrus? Hindi pa excited. Okay, since pumayag si Cyrus, then it's settled. Mahinang sabi ni Lani kay Alan. Matapos marinig ang mga salita ni Lani, ang ekspresyon ng mukha ni Alan ay labis na walang magawa, ngunit wala siyang pagpipilian. Pagkatapos ng mahinang buntong hininga, sinabi niya, ihahanda ko ang mga formalidad sa nakalipas na ilang araw, pagkaraan ng 3 araw. Pumirma tayo ng kontrata, bilang para sa relasyon sa pagitan ng aming kasino, Mr. De la Cruz, kailangan mo ring humanap ng angkop na tao para kumonekta sa alinman sa amin. Ayos ito. Tumango si Cyrus. Nilingga ni Lani ang kanyang ulo at sinulyapan si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Cyrus, kung wala nang iba, maaari kang lumabas ngayon. May sasabihin ako kay Alan mag-isa. Ayos ito. Sumang-ayon si Cyrus, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matapos makitang umalis si Cyrus, si Alan ay nagpakita ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata, at mahinang tinanong si Lani, Miss Chu, ano ang relasyon sa pagitan mo ng binatang ito? Ako ang auntie niya. Mahinang sabi ni Lani. Tita. Matapos marinig ito, halatang natigilan si Alan saglit, pagkatapos ay marahang umiling at sinabing, sa tingin ko, dapat higit pa sa relasyon ng pamilya kayong dalawa. Nararamdaman ko na ibang-iba ang pakikitungo ni Miss Chu sa binatang ito. Panipi. Tumingin si Lani kay Alan na may mahinang ngiti, at hindi nagpaliwanag ng anuman, ngunit nagtanong. Ang kasino na bumili sa iyo ng 13 bilyong pesos, napaka-unbalanced ba sa iyong puso? Of course it's unbalanced, and it's because of you. Kung ibang tao, I would have seen off the guest long ago. Hindi itinago ni Alan ang kanyang kawalang kasiyahan, at bumulong kay Lani. Alam ko na ang presyo ng 13 bilyon ay talagang medyo mababa, ngunit walang paraan na ako ay isang negosyante, na pinag-uusapan ang tungkol sa negosyo, ngumiti si Lani. Hoy! Marahan na bamantong hininga si Alan, at saka walang ekspresyong sinabi, gusto lang ni Miss Chu na kausapin ako tungkol sa mga bagay na ito, tama ba? Siyempre hindi. Tumingin si Lani kay Alan na may mahinang ngiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, gusto kitang kausapin tungkol sa iyong kampanya para sa Padre de Pamilya. Ang usapin ng pagtakbo para sa pinuno ng bahay. Hindi napigilan ni Alan na lumiwanag matapos marinig ang mga salita ni Lani.
Malinaw na sinadya ni Lani ang pangungusap na ito upang tulungan si Alan na tumakbo bilang pinuno ng kanilang pamilya, at si Alan ay mayroon pa ring pag-unawa sa lakas ni Lani. Alam niya na kung talagang handang tumulong si Lani, kung gayon siya ay tatakbo para sa kanyang sarili. Ang posibilidad ng may-ari ng bahay ay madadagdagan din ng gusto. Napakalinaw ni Lani na pinahirapan niya si Alan sa pagkuha ng kasino. Kaya tiyak na hindi nasisiyahan si Alan sa kanyang puso, kaya sa oras na ito ay magkukusa si Lani na kausapin si Alan tungkol sa pagtakbo bilang pinuno ng bahay. Ang layunin ay para malaman ni Alan na bagamat naibenta niya ang kasino sa mababang presyo, matutulungan siya ni Lani na mahanap ito sa ibang mga paraan. Maaaring dito ay napakalakas ni Lani. Alam niya kung ano ang kailangan ng lahat, at alam niya kung ano ang makukuha niya kapag tumulong siya sa iba. Alan, matutulungan kita sa iyong kampanya para sa pinuno ng bahay, ngunit kailangan kong ipangako mo sa akin ang isang bagay. Direktang sinabi ni Lani kay Alan. Natigilan sandali si Alan at mabilis na nagtanong. Hindi mo kailangang malaman kung ano ang nangyayari ngayon, sasabihin ko sa iyo kapag tumakbo ka bilang padre de pamilya. Malumanay na sagot ni Lani. Well, hindi na nagdalawang isip si Alan, at mabilis na tumango. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong kampanya para sa pinuno ng bahay. Mahinang sabi ni Lani. Sa kabilang banda, pagkaalis ni Cyrus sa kahon, mag-isa siyang gumala sa kasino. Si Cyrus ay talagang hindi masyadong interesado sa pagsusugal, kaya hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong nahuhumaling sa ganitong uri ng bagay, at maaari pa silang malugi. Naglakad si Cyrus at naglakad papunta sa rest area ng kasino. Kailangan kong sabihin na ang kapaligiran ng rest area na ito ay napaka-high-end pa rin. May mga handa na pastry at red wine dito, at may mga espesyal na bartender. Nakita ni Cyrus na si Michaela ay nagpapahinga sa isang upuan, kaya naglakad siya papunta sa gilid ni Michaela. Lumingon si Michaela kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Kumusta ang pagkuha?" "Napag-usapan na." Malumanay na sagot ni Cyrus. Kung gayon, bakit hindi lumabas si President Chu? Patuloy na nagtanong si Michaela. Dapat kausapin niya si Alan tungkol sa ibang mga bagay. Habang nagsasalita si Cyrus, dinampot niya ang isang piraso ng cake at inihagis sa kanyang bibig. At alam ni Michaela na dapat maging maganda ang mood ni Cyrus pagkatapos makita si Cyrus na ganito, kaya nagkusa siyang magtanong. Magkano ang binili mo sa kasino na ito? Hulaan mo. Nakangiting sabi ni Cyrus. 15 bilyon. Sabi ni Michaela. Sinulyapan ni Cyrus si Michaela na may nagulat na ekspresyon, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Hindi ko inaasahan na tumpak ang hula mo, at nanalo ka ng 13 bilyon.